Tayo pong lahat ay umuko at manalangin sa Diyos. Salamat po Panginoon sa itong napakagandang pagkakataon ng Bible Seminar na ipinagkaloob niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami sa aming pagkaunawa ng inyong banal na salita ng Ebanghelyo, kung paano po kami maligtas sa pamamagitan ng inyong salita. Sa aming sariling kakayahan, wala po kaming magagawa. Nagtitiwala at umaasa kami sa inyong kahabagan at tulong at gabay. Kayo lamang po ang kumilos sa puso ng bawat isa sa amin dito. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, kayo lamang po Panginoon magturo sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia, Roma chapter 3. Verse 19 po, verse 19. So, verse 19 and 20 po, babasahin ko po ito sa inyo. Ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, yun ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan, upang matahimik ang bawat bibig at ang buong salibutan ay may mapasa ilalim ng hator ng Diyos. Verse 20 po, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. So, kagabi po, pinag-usapan po natin tungkol sa ating mga kasalanan, kung ano po ang ating spiritual kondisyon sa harapan ng Diyos. Kaya medyo mabigat po yung topic po natin kagabi. So kung gaano kadumi yung ating puso, ipinanganak tayong makasalanan at habang buhay pa tayo sa mundong ito, maraming kasalanan ginagawa po natin. Tapos isang masamang balita po sa atin, pagkatapos ng kamatayan, lahat tayo po ay hahatulan ng Diyos, haharap po tayo doon sa hukuman ng Diyos, at paparusahan tayo doon sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno. So ito po yung bad news o masamang salita. Verse 19 and 20, sabi po dito, so upang tahimik ang bawat bibig at ang buong salibutan ay mapa sa ilalim ng hator ng Diyos. Okay. So, bakit po ibinigay ng Diyos sa atin yung 10 Commandments, 10 utos? Okay. Kasi po maraming mga tao nagche-church at akala po nila na so pwede po tayo makapasok sa langit sa pamamagitan ng pagtupat sa mga utos ng Diyos. Kung gumawa ka ng mabuti, makakapasok ka sa langit. Pag humihingi tayo ng tawad, pag mangumpisal po tayo, confess ng ating mga kasalanan at humingi ng tawad, so makakapasok tayo sa langit. Ganun po yung teaching sa maraming mga religion. Okay? Pero sabi dito, upang tahimik ang bawat bibig. Upang tahimik ang bawat bibig. So anong ibig sabihin? Para umamin po tayo na tayo po ay isang miserable sinner. Okay? Yung umamin, pag-amin, yun po yung tahimik, yung bibig. So stop na bla bla bla, mabait ako, ganito yung ginagawa ko ganitong bagay para sa Diyos. Yung sariling katuwiran, yung mga kabaitan po natin ay minsan ipinapakita po natin sa Diyos.
Kaya, nung humarap po tayo sa harap ng sa kautusan ng Diyos, ito po yung mangyayari. Verse 20, sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. So para mag-review po tayo ng konti about topic last night. So, iba-ibang uri ng tao sa mundong ito. So, ito po ay mabait po siya, mabait. So, good person, mabait. Okay? Very kind. So, 10% good, 90% good, 10% bad. Okay? So, walang 100% good. Tama po? So, walang 100% good. So, meron pong mga, kahit mabait po, so may kasalanan pa. Okay? Kaya 90% lang po, sabihin po natin. So, meron din po yung mga masasamang tao, okay? Kriminal, lagi nasa kulungan. So, baliktad po ito. 10% lang good, 90% bad. Masama. Sabi po natin masama. Okay? Tapos sa gitna, so ordinaryong tao, katulad po natin. So 50% good, so 50% bad. So anong ibig sabihin? So minsan, gumagawa ng mabuti, minsan, gumagawa ng masama. Okay? So malapit po tayo dito. Malapit. So, ayon po sa pagtuturo ng maraming religion, o ayon po sa ating mga common sense, sa itong tatlo, okay? Sa itong tatlo A, B, C, okay? Sino po pupunta sa langit? Ayon po sa mga teaching po ng maraming religion. Sinong pupunta sa langit? So, mabait, pupunta sa langit. Tapos yung masama, saan pupunta? Impyerno. Ito, B, saan pupunta? Kalahati sa langit? Kalahati sa impyerno? Huh? Kawawa. Pero dito tayo, di ba dito? Minsan, mabait tayo. Minsan, so may kasalanan tayo. Hindi lagi may nakakasala. Tapos hindi tayo perfecto. Mga ordinaryong tao tayo. Dito po nalilito po yung tao. Saan ito kaya pupunta? Saan ako pupunta ako sa langit? Minsan, so iniisip natin, sana pupunta ako sa langit. Pero minsan, so parang hindi pwede. Dahil may kasalanan ako. Okay. Kaya, naguguluhan po yung mga tao dahil ganito po yung mga standard po nila. Ganito po yung isip nila. So, condition ba, sa pamagitan ng condition po nila, so kung makakapasok isang tao sa langit o sa impyerno, so nalilito po dito, naguguluhan. Pero anong sinasabi ng Biblia? Mabait, masama, so yun po yung sa mata ng Diyos, tama po ba? Hindi sa mata ng tao. Ay, hindi, yung ganung mga mabait, masama, ay sa harap ng mata ng tao. Hindi po sa harap ng mata ng Diyos. Sa mata ng tao, meron pong taong mabait, masama. Pero sa mata ng Diyos, meron pong taong mabait? Hindi. Sa mata ng, ito po yung mahalaga po, sa mata ng tao, meron pong mabait, meron pong masama. Pero sa mata ng Diyos, lahat ng tao po ay masama. Okay. Sa harap ng Diyos, lahat ng tao po ay 100% bad. Masama tayong lahat. So, Roma chapter 3, tingnan po natin sa Biblia. Roma chapter 3 verse 10.
So gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sa harap ng Diyos, sa pamantayan ng Diyos, meron po bang matuwid na tao o wala? Wala. Kahit isa. Kahit isang tao, walang matuwid. Ibig sabihin, lahat ng tao sa mundong ito ay hindi matuwid. Ibig sabihin, masama tayo sa harapan ng Diyos. Makasalanan. Sa Lumang Tipan, Ecclesiastes chapter 7, verse 20 po. Ecclesiastes chapter 7, verse 20. So, tunay na walang matuwi sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nakakasala. Okay. Tunay na walang matuwi sa lupa. Lahat ng tao ay makasalanan, masama sa harapan ng Diyos. Kaya kailangan po natin, tahimik lang tayo, tahimik. Katulad po ng tax collector. Di ba yung panalangin po ni Pariseo kagabi, nakita po natin, anong sabi ni Pariseo? Mahaba yung prayer. Diyos ko, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao. Katulad ng ganitong tax collector, di makatarungan, maraming mga sinner. Hindi ako katulad nila. Salamat po. Okay. Nag-ayuno yung fasting, 2 beses, 1 linggo. Nagbibigay ako ng 10% ng aking kinikita, tithes and offering. Mahaba po yung kanyang prayer. Pero yung panalangin po ng tax collector, anong sinabi ni tax collector? So, mahaba ka sa akin, Panginoon. Maawa ka sa akin na ako ay isang miserable sinner. Very short. Sa mata ng Diyos, Pariseo, tax collector, lahat po ay masama, hindi matuwid, makasalanan. Kaya yung prayer po ni tax collector ay tamang-tamang prayer. Dapat ganun po yung prayer po natin. Yung prayer po ni Pariseo ay mali. Malayo po doon sa kalooban ng Diyos. Kaya, sa oras na ito, ipapaliwanag po, titingnan po natin, pag-aralan po natin kung paano maligtas isang makasalanan. So, balik po tayo sa Roma chapter 3, verse 21. Magmula verse 21, babasahin ko po ilang verses. Subalit ngayon ay ipinahahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Yung pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan. Sa English po, righteousness of God apart from the law. Okay? So, hindi po ito righteousness, yung katuwiran ng tao. Ito po yung katuwiran ng Diyos. Yung paraan ng Diyos. Ito po yung dapat natin malaman. Hiwalay sa kautusan, hiwalay sa gawa, hiwalay sa good works, hiwalay sa ating mga ginagawa. Meron pong ginagawa, meron pong ginawa ng Diyos para sa atin. Yun po yung kailangan po natin malaman. Verse 22, ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga sumasampalataya sapagkat walang pagkakaiba. So, righteousness of God, yung katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Kaya God's righteousness
ay sa pamamagitan po ni Hesus Kristo. Kaya kailangan po natin makilala kung sino si Hesus Kristo, kung ano ang kanyang ginawa para sa atin. Yun po yung God's righteousness. Jesus Christ. Kung sino siya, kung ano ang kanyang ginawa para sa atin. Verse 23, yamang ang lahat ay nakasala at hindi nakaabo sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito po yung conclusion po natin kagabi. Lahat tayo ay nakasala at hindi nakaabo sa langit. Yun po yung conclusion po natin. Ito po yung problema po ng lahat ng tao sa mundong ito. Sinabi ko sa iyo, may solution tayo. So ito po yung solution po natin. Verse 24. So pwede po natin itong basahin. 3, 2, 1. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Ito po yung topic po natin. Okay? Ipapaliwanag ko po itong verses, dahil ito po yung solution. Okay. So, biyaya, yung itinuturing na ganap, justified, ng kanyang biyaya, grace, bilang kaloob, gift, sa pamamagitan ng pagtubos, redemption, na kay Kristo Jesus. Yung mga keywords, mga grace, justified, redemption, mga gift, Jesus Christ. Okay? Ito po yung kailangan po natin maunawaan. So, una sa lahat po, yung about grace, yung biyaya. So, tingnan po natin ito. Yung meaning, kahulugan po ng biyaya. So, Roma chapter 4, verse 4. So, Roma chapter 4, verse 4. So, ngayon, sa gumagawa ang kabayaran ay hindi itinuturing na biyaya, kundi siyang talagang nararapat. Okay? So, ipapaliwanag ko about biyaya. Okay. May dalawang tao dito, yung worker, okay? Worker A. So, ito po yung worker B. Yung construction worker, one day, isang labor, magkano po dito, construction worker? One day, isang araw labor. So, sa Philippines, so para mas madali computation, 500 pesos. Okay? Sa 500 pesos. Okay? Isang araw. Okay? Isang araw. So, times 6 days, 6 days, kaya Saturday, yung salary, magkano? So, 3,000 pesos. 3,000 pesos. So, itong weekly, yung salary, 3,000 pesos, ito po ba biyaya o hindi? Ayon po sa Biblia. Okay. Nabasa po natin kanina sa mga gumagawa, ang kabayaran ay biyaya o hindi? So, walang pakialam. Verse 4. Balik po tayo sa verse 4. Ngayon, sa gumagawa, ang kabayaran ay hindi itinuturing na biyaya. The wage, the salary, not counted as grace. Biyaya po o hindi? Hindi biyaya. Sa akin yan, sa akin. Okay? So, kung magtrabaho po kayo, pag pumasok po kayo sa trabaho, okay? From Monday to Friday, mula noong madaling araw hanggang hating gabi.
So, pagod ka sa trabaho. Okay, pagod. Saturday, kung hindi ka bibigyan ng salary, anong gagawin po ninyo? Kung hindi ka bibigyan ng salary, nakangiti pa rin? Okay, smile pa rin dahil biyaya? Kung biyaya po, kahit hindi ka bibigyan ng salary, dapat, so smile pa rin. Dahil biyaya po yan. Pero, hindi pwede, so, walang salary. Sa Philippines, kung hindi po sila bibigyan ng salary, sabi po nila, ipapabarangay. Barangay. Wala dito, barangay. Kaso, ipapakaso. Okay? Kung may karapatan sa salary, may karapatan. Sa akin yan, sa akin. Hindi po yung biyaya sa akin. Talagang nararapat sa akin. Okay? Hindi po yung biyaya. Pero itong worker B, hindi po siya nakapasok sa trabaho dahil may sakit. Dahil po sa sakit, hindi po siya nakapasok sa trabaho, nakahiga lang sa bahay. Okay? So, ito po yung boss. Ito po yung boss ay bumisita sa bahay niya. Tapos nakita po niya na kawawa po yung pamilya niya, walang pagkain, okay? Walang pangbili ng gamot. So, ibinigay ni boss sa itong worker B 3,000 pesos. Kahit hindi siya nakapasok, pero binigyan po siya ng 3,000 pesos. Okay? Biyaya po ba ito? Hindi. Ito po ay biyaya. Okay? Bakit? Yung 3,000 pesos, hindi po ito galing sa trabaho. Itong 3,000 din po ito ay galing sa trabaho niya. Ito po yung kapalit ng pagod, okay? Yung mga stress. Kaya, may karapatan siya. Pero itong 3,000 po ay saan galing? Hindi ito galing sa trabaho. Kung saan galing po itong 3,000? Galing sa puso ni boss. Anong nangyari sa puso ni boss? Okay? Awa. Mercy. Mercy. Naawa siya sa kanya. Yung mga bata, walang pagkain, wala siyang pangbili ng gamot, kawawa. Okay. Miserable. Okay. Nung nakita po ng boss yung kondisyon niya, naawa siya, kaya kahit hindi siya nagtrabaho, binigyan siya ng 3,000 pesos. Ito po ay tinatawag na biyaya. Hindi karapat-dapat. Hindi karapat-dapat. Kaya, itong worker B, mahiya siya, mahiyang tanggapin. Dahil hindi siya nakapasok. Mahiya. Pero walang ibang opsyon. Okay? Kaya tumanggap siya. Tumanggap. Tapos sabi niya, salamat boss. Salamat. Nahiya ako tanggapin, pero salamat. Okay. Gagamitin ko ito para bibili ng pagkain at bibili ng gamot. Okay. Gumaling na. Okay, gumaling. At bumalik siya sa trabaho. Okay. So, yung thankful mind, nagpapasalamat po siya, salamat, ay galing dahil sa biyaya. Yung grace, tapos thankful mind. Okay? Pero 3,000. Ito yung salary. Kahit kung binigyan siya ng salary 3,000, salamat pa rin, pero konti lang, di ba? Dahil nasa kanya ito. May karapatan. Kung hindi siya binigyan itong salary, galit. Galit. Makaiba po yung puso. Okay? Makaiba. So, Roma chapter 4, napakahalaga po ito. Ngayon sa gumagawa ang kabayaran ay hindi itinuturing na biyaya, kundi siyang talagang nararapat. Verse 5, Unit, sa kanya na hindi gumagawa, walang trabaho,
hindi pumasok, kundi ano lang, sumasampalataya sa Kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay itinuturing na katuwiran. Isang masamang tao, saan dapat mapunta? Sa impyerno. Isang masamang tao. Okay. Tao po yan, masamang tao tayo. Wala tayong magagawa. Okay. Hindi natin kayang sundin yung 10 utos. Kaya ang Diyos po ay gumawa ng paraan. Ang Diyos po ang gumawa ng paraan dahil wala tayong magagawa. Okay? Yung mga Pilipino, naintindihan po ninyo yung words, wala akong magagawa. Okay? Wala akong magagawa. Umaasa lang ako sa awa ng Diyos. Umaasa sa awa ng Diyos. Kung ang Diyos ang gumawa ng paraan, gagawa ng paraan, so may solusyon tayo. Pero kung hindi siya gumawa ng paraan para sa atin, so hopeless. Wala tayong magagawa. Yung ating sariling katuwiran, ganito ako, mabait ako, ganito yung ginagawa ko para sa Diyos. Maruming katuwiran po yan, marumi. May kasamang, may halong dumi. Ayaw ng Diyos tanggapin yun. Birthday cake, may halong dumi ng hayop. Okay. Ayaw ng Diyos tanggapin ganong mga katuwiran ng tao. So, dapat maging malinaw po sa atin yung meaning ng biyaya. Men's righteousness. Ito po yung maruming kasutan sa harapan ng Diyos. Dito po nagtitiwala yung maraming tao. Ang tao po ay nagtitiwala sa kanilang mga mabubuting gawa, good deeds. Sabi po nila, nangungumpisal daw sila ng kanilang kasalanan. Humihingi daw sila ng tawad sa Diyos. Ito po yung mga men's righteousness, yung katuwiran ng tao na ayaw ng Diyos tanggapin ganito. Okay. Isang paraan po, kahit humihingi tayo ng tawad sa Diyos, yung ating kasalanan po ay nandyan pa rin. Kahit nakakonfess o nangumpisal po tayo ng ating kasalanan, yung kasalanan po natin ay nandyan pa rin. Kahit gumagawa kayo ng maraming kabaitan, kahit tumutulong ka sa kapwa mo, kahit gumagawa ng maraming mga mabubuting gawa, yung kasalanan mong nagawa ay nandyan pa rin. Hindi mawala. Dahil, ito po yung kailangan po natin. Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, unit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. May bayad. May bayad sa ating kasalanan. Magkano po yung bayad ng ating kasalanan? Kamatayan. Okay? Ito po yung dapat bayaran po natin. The wage of sin is death. Hindi po yung good deeds, hindi po yung mga paghingi ng tawad, hindi po yung pangungpisal. Kapag may kasalanan tayo, ay dapat mamatay. Isang buhay po ang kailangan. Hebrew chapter 9 verse 22, sa katunayan sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nilininis ng dugo at kung walang paktanang ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ito po yung paraan ng Diyos. Okay. Para mapatawad po yung ating kasalanan, ano po yung kailangan dito? Pagtanag ng dugo. Ito po ang kailangan para mapatawad po yung ating kasalanan. Ito po yung bayad ng ating kasalanan. So, bakit dugo ang kailangan? Okay. Ito po yung question po natin. Bakit dugo ang kailangan?
Gusto ng Diyos? Dinuguan? Kumakain po kayo ng dinuguan? Masarap? Hindi po yan pagkain. Dugo ay hindi pagkain. Kaya sana po, magmula ngayon, huwag po kayo kumain ng dugo. Okay? Marami tayong ibang mga masarap pagkain. Yung dugo ay hindi pagkain. Bakit dugo ang kailangan po natin? Para mapatawad po yung ating kasalanan. So, Leviticus chapter 17 verse 11, ang buhay ng laman ay nasa dugo, ang aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana, upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo siyang tumutubos dahil sa buhay. Okay. Buhay ng laman ay nasa dugo. Yung buhay ay dugo. Dugo ay buhay. Kaya pagtalang ng dugo, meaning kamatayan. Pag dumanak na po yung dugo, ibig sabihin, may namatay na. Yun po yung meaning doon sa dugo. Okay. Dugo ay bayad ng ating kasalanan. Sabi dito, tubos, tumutubos. Okay. Saan po natin nakikita po yung words tubos? Okay. So, phone shop. Meron po ba dito phone shop? Sa phone shop po, may dalawang window. Okay? Sangla, tubos. Okay? Sanglaan. Okay? Sangla, tubos. Kaya kung dadalhin po natin yung cellphone, tapos yung mga 5,000 pesos, yung cellphone po ay nakasangla. Nakasangla, 5,000. Para kunin po yung cellphone, ay kailangan bayaran. Tama po? So, 5,000 plus mga interest. 1%, 2%. Okay. Yung mga pangbayad sa phone shop, ito po yung tinatawag na ransom. Pantubos. Ransom. Narinig po ba ninyo yung ransom? Ransom. So, yun po yung hinahanap ng Abu Sayyaf sa Mindanao. Alam niyo po ba ransom? Hinihingi po nila yung ransom money. Yung tao po ay nakasangla doon. Kung hindi po sila bibigyan ng ransom money, anong gagawin po nila? So, papatayin po nila yung tao. Okay. Ransom money, pantubos. Okay. Sa phone shop. Kung binayaran po natin yung ransom, yung pantubos, 5,000, so pwede na tubusin yung cellphone. So, yung tubos, dugo ay tumutubos dahil sa buhay. Ibig sabihin, yung dugo po ay pantubos. Yung ransom po natin, ransom. Okay. Yun po yung bayad ng ating kasalanan. Dugo. Kaya sa lumang tipan po, ibinigay ng Diyos sa mga Israelita yung redemption law. Sa pamamagitan ng redemption law, ay napatawad po yung kanilang kasalanan. Pero yung dugo doon ay hindi po yung dugo ng tao, kundi dugo ng mga hayop. Yun po yung exercise muna sa lumang tipan. Kaya ito po yung tabernakulo. Sa araw, may column haligin ng ulap. Sa gabi may haligin ng apoy. So dito po, nagtipon-tipon po yung mga Israelita doon sa wilderness. So, every year sa kanilang kalendaryo, July 10, yun po yung araw ng pagtubos. Para tubusin ang lahat ng kasalanan ng buong Israelita, so July 10 ay nagtipon-tipon po sila, tapos dinala po nila yung hayop, tapos ipatong po yung kamay ng high priest, yung kasalanan ng tao ay lumipat sa hayop. Okay. Yung kasalanan ng tao po ito, kasalanan ng tao, ay nandoon na po sa hayop. Tapos, dugo po ang kailangan, dugo. Okay. Kaya dumanak po yung dugo. Yung dugo ng hayop po ay dinadala po ng pinakapunong pare doon po sa most holy place. Ito po yung holy place.
ito po yung most holy place. Doon po dinadala. Tapos, doon po sa most holy place, meron pong Ark of Covenant. Tapos yung takip ng Ark of Covenant ay tinatawag na mercy seat. Ito po yung tinatawag na mercy seat. Sa ibabaw ng mercy seat ay winiwisik po ng pinakapunong pare yung dugo. Ganito po. Okay. Mercy seat. Bakit po mercy seat? Awa. Okay. Awa ng Diyos po ay nanggagaling po doon. Awa. Okay. Kaya Leviticus chapter 16 verse 14, siya ay kukuha ng dugo ng toro at iwiwisik ito sa pamamagitan ng kanyang daliri sa ibabaw ng luklukan ng awa. Sa harapan ng luglukan ng awa ay iwiwisik niya ng 7 ulit ang dugo sa pamamagitan ng kanyang daliri. Okay. Luglukan ng awa, medyo mahirap. So, deep words, pero mercy seat. Okay? Mercy. Doon po sa Ark of Covenant, may tapyas ng bato. May sulat, 10 Commandments. Okay? Ito po yung law, kautusan, ito po yung paghuhukom, ito po yung pagturusa, ito po yung kaparusahan. Kaparusahan at kahatulan, yun pong 10 Commandments. Pero nung wisik ng pinakapurong pare yung dugo doon, ang Diyos po ay hindi tumitingin sa batas, kundi tumitingin po ang Diyos yung blood. Tapos, all sins are paid and forgiven. Ito po yung paraan na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita. Animal sacrifice. Okay? Kaya sa Atonement Day, yung kasalanan po ng mga Israelita sa loob ng 1 year ay lumipas sa hayop, tapos dumanak po yung dugo ng hayop para sa kanila. Para sa kanilang kasalanan. Ito po yung killed as ransom. So, napatawad na yung kanilang kasalanan. Okay? So, paano napatawad na po yung kanilang kasalanan? Sa pamamagitan ng good works o sa pamamagitan ng paghingi ng sorry? Hindi po. Dumanak na po yung dugo ng hayop. Yun po yung winisik po ng pinakapunong pare doon sa ibabaw ng mercy seat. Ipinakita ng pinakapunong pare yung dugo ng hayop sa Diyos. May namatay na. Sa halip ng mga taong ito, may namatay na. Kaya nung nakita ng Diyos yung dugo ng hayop, doon po napatawat na yung kasalanan ng mga tao. Dugo po ang kailangan. Napatawat na. Hindi dahil mabay sila, hindi dahil humingi sila ng tawad, hindi dahil nag-confess sila ng kanilang kasalanan, kundi dumanak na po yung dugo ng hayop. Kaya Hebrews chapter 9 verse 22, kung walang pagtanang ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Sana po, isa ulo po natin ito lahat. Okay? Kung walang pagtanang ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Okay. Napakahalagang verse po ito. Ito po yung katuwiran ng Diyos. Ito po yung paraan ng Diyos. So minsan, 167. ang tanong po, kaninong dugo? Sa lumang tipan, dugo ng mga hayop po ay dumanak. Pero sa ating panahon na ipinagkalip, kaninong dugo? Panggasumida. Sa lumang tipan po ay hayop. Pero, yung mga hayop na matay sa lumang tipan ay shadow ng real sacrifice of Jesus Christ. Okay? Shadow. Jesus is the Lamb of God. Okay? Jesus is the Lamb of God. Unang Timoteo chapter 2 verse 4, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Isang Diyos, isang tagapamagitan sa Diyos at mga tao.
Kristo Jesus po ay tagapamagitan, way. Hindi po yung mga si Maria, yung mga ibang santa, kundi si Hesus Kristo lamang is the way. Walang kaligtasan sa kanino paman sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. No other name. Jesus Christ. Okay. Kaya, kailangan po natin malaman kung sino ang ginawa ni Hesus Kristo. Si Jesus po ay ipinanganak. Okay? Galing po sa sinapupunan ni Maria. Isang berihan ng maglihi ang mga anak ng isang lalaki, yung tapangalan ay Emmanuel. Isang berihan si Maria. Anong ibig sabihin isang berihan naglihi at nanganak ng isang lalaki? Si Jesus po ay hindi po galing sa tao. Si Hesus Kristo po ay walang kinalaman sa tao. Yung sinapupunan po ni Maria, bahay bata ni Maria ay hiniram ng Diyos sa loob ng 9 na buwan para ipanganak siya bilang tao. Hindi pwede mahulog galing sa langit, hindi pwede lumitaw galing sa lupa. Kaya hiniram ng Diyos yung bahay bata ni Maria upang pumarito si Jesus sa mundong ito bilang isang tao. John chapter 1 verse 1, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Verse 14 po, naging tao ang salita. Salita ay Diyos, tama po? Yung salita po ay naging tao, sino ito? Si Hesus Kristo. Okay. Ang Diyos po ay naging tao. Okay. Nagbihis po siya ng katawan laman ng tao. Okay. Bakit po? Bakit pumarito si Jesus sa mundong ito? Upang dumanak po yung kanyang banal na dugo. Kaya unang Timoteo chapter 1 verse 15, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tapat ang salita at dapat tanggapin ng lubos na Kristo Jesus ay pamarito sa salibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangunahin sa mga ito. Si Kristo Jesus ay pumarito sa salibutan 2025 years ago. Ano po yung purpose? Upang iligtas yung mga makasalanan. Sino po ito? Tayo po. Tayong lahat ay makasalanan. Para sa kaligtasan po natin. Yung kaligtasan from where? Kaligtasan mula saan? Mula sa sakit, sa katawan? Hindi po. Kaligtasan sa mga hirap sa buhay? Hindi po. Yung kaligtasan po ito ay mula sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Yun po yung pinaka yung reason bakit pumarito si Jesus sa mundo ito. Ganun kahalaga po yung kaligtasan. Kung wala si Jesus, may kaligtasan po ba tayo? Walang kaligtasan. So, ito po yung ginawa ni Jesus. 1 John chapter 3 verse 5, nalalaman ninyo na siya ay nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya ay walang kasalanan. Okay. Upang mag-alis ng kasalanan natin. Upang mag-alis ng kasalanan. Okay. Upang kunin po yung ating kasalanan. Sa kanya ay walang kasalanan. 1 John chapter 1 verse 29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang korodero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Yung korodero ng Diyos, bakit tawag po siyang korodero? Yung korodero po ay yung tupa, lamb. Sa lumang tipan po, alam ng mga Israelita, yung mga hayop, yung tupa ay namatay, dumanag po yung kanilang dugo para sa kasalanan ng mga Israelita.
Katulad po niyon, nung narinig po nila na si Jesus ay Lamb of God, may idea po tayo. Si Jesus ay mamamatay para sa kasalanan ng tao, sa pamagitan ng kanyang dugo, lahat ng kasalanan ay mapatawad. Okay. Kaya, kasalanan ng salibutan. Anong ibig sabihin salibutan? Okay. So, buong mundo. Buong mundo. So, kasama po ba dito yung Philippines, salibutan? Yes, kasama. Yung Korea, kasama dito, Korea? Kasama dito. Yung Guam, kasama dito? Kasama dito lahat, salibutan. Taga-salibutan tayo, lahat. Okay. Pag sinabi dito, nag-alis ng kasalanan ng mga gwapo. Kung gwapo lang, kasama tayo dito? Mga ilan dito kasama, pero hindi ako kasama. Nag-aalis ng kasalanan ng mga mababait. Kung mabait lang, kasama tayo doon? So, hindi. Masama tayo, may maraming kasalanan. Yung salibutan po ay walang exemption. Walang kondisyon dito. Taga-salibutan po ba tayo? Taga-salibutan? Yes, taga-salibutan. Nag-alis ng kasalanan ng mga Koreano. Kung gano'n, masaya ako, Koreano. Pero kayo, may problema. Nag-alis ng kasalanan ng mga Pilipino. Ay, masaya Pilipino, pero malungkot kami. Okay. Sa libutan po ay isipin po ninyong mabuti, lahat ng mga tao sa buong mundo ay kasama dito sa libutan. Ibig sabihin, yung kasalanan po ninyo ay kinuha ni Hesus Kristo. Kasalanan ng salibutan. Isaiah chapter 53 verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang na ligaw, bawat isa sa atin ay lumihi sa kanyang sariling daan. Ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat natin kasamaan. Ipinasan kay Jesus ng Panginoon ang lahat natin kasamaan. Ipinasan sa Kanya. Kinuha ni Jesus yung ating kasalanan. 1 John chapter 2 verse 2. Ito, basahin po natin, 3:1. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong salibutan. May dagdag pa, buong salibutan. Walang exemption. Kabayaran siya. Siya ang kabayaran. So, magkano po yung kabayaran ng ating kasalanan? Magkano? Kamatayan. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Siya ang kabayaran. Ibig sabihin, namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan. Hindi lamang para sa mga believers, kundi para din sa kasalanan ng unbelievers. Halimbawa po, Friday night ngayon. So, Friday night. Maraming mga umiinom ng alak. Okay? Namatay ba si Jesus para sa mga lasinggero? Okay. Yes. Para din sa kanila. Sabi dito, buong salibutan. Para din sa kanila namatay si Jesus at dumanag po yung kanyang dugo. Pero bakit nagiinom pa sila ng dugo? Nagiinom pa sila ng alak? Dahil hindi nila alam. Yun. Hindi nila alam. Na may namatay para sa kanila. Dito, iba't ibang uri ng tao dito, mabait, masama, sinungaling, magnanakaw, lasinggero. May sabongan dito? May sabong? Mga kriminal, mamatay tao, drug addict. Kaninong kasalanan ay inalis ni Jesus? Kaninong kasalanan? Okay. Kasalanan ng lahat.
Mabait man, masama, o lasinggero, babaero, sabongero, mga criminals, pati po yung mga tao na hindi humingi ng tawad. Akala po nila na kailangan humingi ng tawad. Kahit hindi sila humihingi ng tawad. Pero yung kanilang kasalanan ay kinuha ba ni Jesus? Yes, kinuha ni Jesus. Walang kondisyon, ibig sabihin. Walang requirements. Walang requirements. Yung pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Yung dugo, pagtanak ng dugo ay meaning pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig. Yung pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat ng mga tao sa mundo ito, kahit mabait o masama, kahit anong condition. Okay. Yun po yung unconditional love. Unconditional. Walang condition. Unconditional redemption. Ito po yung tinatawag na grace. Amazing grace. Okay. Tinatawag po ng kaya John chapter 3 verse 16. John chapter 3 verse 16. Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa salibutan upang hatulan ang salibutan, kundi upang ang salibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Minahal po tayo ng Diyos. Kaya ibinigay ng Diyos yung kanyang tanging anak upang lahat ng tao sa mundong ito, lahat po ng mga makasalanan ay maligtas sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Sa pamamagitan ng pagtanak ng dugo ni Hesus Kristo. Yun po yung pag-ibig ng Diyos. Roma chapter 5 verse 6, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat noong tayo ay mahina pa, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama. Para kanino daw namatay si Jesus? Para sa masasama. Sino dito masama? Sino dito masama? Kung masama kayo, swerte kayo. Dahil namatay si Jesus para sa iyo. Pero kung mabait kayo, hindi siya namatay para sa iyo. Okay? Lahat tayo po ay masama sa harap ng Diyos. Okay? Ito po yung good news. Yung masamang tao, yung mga hindi gumagawa, yung masasamang tao ay dapat impyerno. Tama po ba? Yung masasamang tao ay dapat hahatulan at paparusahan sa impyerno dahil masama. Ito po yung good news, magandang balita po ito para sa mga masasamang tao. Okay. Wala tayong magagawa. Pero isinugo ng Diyos si Hesus Kristo at namatay siya sa krus para sa atin, para sa mga masasamang tao. Kaya lahat ng kasalanan po natin ay napatawad na sa pamamagitan ng kanyang dugo. So yun po yung good news. So ito po ay ginawa ni Hesus Kristo. Isaiah chapter 53 verse 5. Unit siya ay nasugatan dahil sa ating mga paksuway. Siya ay binugpok dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, gumaling tayo. Isaiah chapter 53 verse 5. So, ito po yung ginawa ni Jesus para sa atin. Nasugatan siya. Binukpok siya.
ipinataw sa kanya ang parusa. Nilatigo siya. Nasugatan siya dahil sa ating mga paksuway. Sino po yung sumuway? Tayo po ang sumuway. Pero sino po yung nasugatan? Si Jesus po ay nasugatan. Siya ay binukpok dahil sa ating mga kasamaan. Sino po yung masama? Tayo po ang masama. Pero sino po yung binukpok? Si Jesus po ay binukpok. Yung parusa na dapat pumunta sa akin ay pumunta kay Jesucristo para sa ating kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, sino po yung gumaling? Tayo po ang gumaling. Namatay siya para sa atin. Bago po siya ipinako sa krus, nilatigo po siya ng ganitong mga ng ganito. Kaya buong balat ni Jesus ay napunit. Okay. Yung mahaba at matulis na tinik ng kronong tinig ay ibinaon sa ulo ni Jesus. Yung mahabang pako ay natusok sa kamay at paa ni Jesus. Dahil sa ating mga kasalanan nangyari sa ating isip, ulo. Okay? Yung mahabang tinik po ay ibinaon sa ulo ni Jesus. Dahil sa kasalanan po, ginawa po natin sa ating kamay, yung banal na kamay ni Jesus ay ipinako sa cross. Yung paa ni Jesus, yung mahabang sibad ay natusok sa tagiliran po ni Jesus. Yung buong katawan po ni Jesus ay nadurog. So, para sa ating kasalanan. Dahil po sa ating kasalanan. Kung gusto mong malaman, marami ba kasalanan ko? Kung pa konti lang po ang kasalanan po natin, bakit ganito namatay si Jesus? Kung gusto mong malaman kung gaano karaming kasalanan, tingnan niyo po yung cross ni Jesus. Ganitong kadami yung kasalanan. Okay. Kung gusto mong malaman kung mahal ba talaga ako ng Diyos, bakit may sakit pa rin ako? Kung minahal ako ng Diyos, dapat pagalingin niya ako. Kapag hinahanap mo ang pag-ibig ng Diyos doon sa mga material na blessing, so mahirap. Kung gusto mong malaman kung gaano ka mahal ka ng Diyos, tingnan niyo po ang cross ni Jesus. Ano po yung ibinigay niya sa atin? Yung kanyang buong buhay. Ganong kamahal tayo ng Diyos. Okay. So, panoorin po natin isang video clip. Ito po yung Passion of Christ, kung paano ipinako si Jesucristo. Tingnan po natin mabuti kung bakit namatay si Jesus ng ganito. So, alam po ng maraming tao na namatay si Jesus. Okay. Madaling sabihin namatay si Jesus para sa kasalanan ko. Pero tanongin po natin si Jesus, madali po itong gawin? Madaling gawin? Hindi po. So, tiniis po niya yung matinding kirot, sakit, hiya, hinubaran siya. Hinubaran. Tiniis po niya yung matinding kirot, sakit sa loob ng 6 hours. Lahat ng dugo at tubig ay dumanak. Lahat ng buong katawan po niya ay napunit. Balad ay napunit. Yung buong katawan po ni Jesus ay ibinigay. Inialay po niya yung kanyang sarili para kanino? Para sa atin.
Dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating mga kasalanan, namatay si Hesus Kristo. Bakit po? Kung hindi po siya namatay sa krus, kung hindi po dumanak po yung kanyang dugo, saan tayo pupunta? Sa impyerno. Sa impyerno. Wala po tayong ibang paraan. Wala po tayong ibang paraan. Kung walang pagtanang ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Yun po yung paraan ng Diyos. Yun po yung batas ng Diyos. Dapat dumanag yung dugo para sa kapatawaran ng kasalanan. Yung creation, sa Genesis chapter 1, yung creation po ay nangyari sa pamamagitan ng salita lamang. Let there be light. Magkaroon ng liwanag at nakaroon ng liwanag. Okay. Madali lang. Salita lang salita. Okay? Pero yung salvation ay pwede ba sa salita? So may tanong po tayo dito, bakit kailangan pa na mamatay si Hesus Kristo? Hindi ba pwede pahingin ng tawad lang? Katulad po ng iniisip po natin, humingi ka ng tawad. Patawarin mo ako, hindi ba hindi ba pwede ganun na lang, pahingi ng tawad? Hindi pwede. Kailangan bayad. Okay. Kailangan bayad. Yun po yung batas ng Diyos. Kaya, from noong nakasala si Adan, so nagplano, ito po yung plano ng Diyos. Isusugo sa mundong ito si Hesus Kristo bilang isang Savior, bilang isang tagapagligtas, at dumating po si Jesus sa mundong ito bilang isang tao, at inalis po ni Jesus lahat ng kasalanan ng buong salibutan, tapos binayaran po niya yung ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Tapos bago po siya namatay, anong sinabi niya? It is finished. Tapos na yung bayad. Okay. Full payment, tapos na. Ngayon, yung ginawa po ni Jesus para sa ating mga kasalanan ay isinula sa Biblia. Ito po ay ipinapahayag sa buong mundo ngayon. Ay dumating din po dito sa Guam para sa inyo. Para malaman po ninyo, para makinig po kayo kung sino si Jesus, kung ano po ang kanyang ginawa para sa iyo. May namatay para sa aking kasalanan. Bakit po? Ganong kamahal tayo ng Diyos. Namatay ba si Jesus para yumaman tayo? Hindi po. Namatay ba si Jesus para sa malakas na katawan po natin? Para gumaling po tayo? Hindi po. Namatay si Jesus para dadalhin po tayo sa kaharian ng Diyos. Okay. Kaya sapagkat ganun lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, na ibinigay niya yung kanyang tanging anak upang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak sa impyerno. Dahil may impyerno. Kaya sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi makaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Yun po yung pinaka-blessing na gusto ng Diyos ibigay sa atin. Kaya John chapter 19 verse 13, nang matanggap ni Jesus ang sukay, sinabi niya, natupat na. At itinungo ang kanyang ulo, siya ay namatay. It is finished. Ano po yung trabaho ni Jesus? Bakit pumarito si Jesus sa mundong ito? Okay. Para sa ating kasalanan, para mamatay, isinilang po siya para mamatay. Okay. Para dumanak po yung kanyang banal na dugo. Nung dumanak na po yung kanyang banal na dugo, ito po yung pinaka-huling sinabi niya. It is finished. Tapos na yung bayad. Okay. Huwag kang mag-alala. So, lahat ng kasalanan ng buong salibutan ay nabayaran na. Tama po ba? Nabayaran na.
napatawad na, natubos na, the same meaning. Okay? Ulitin ko po, nabayaran na, napatawad na, at natubos na, the same meaning. Kung natubos na, kung nabayaran na, lahat ng ating kasalanan, kung nabayaran na po, saan tayo pupunta? Sa langit o sa impyerno? Okay? Sa langit. Dahil, full payment, tapos na. Kung naniniwala po kayo na lahat ng kasalanan ko ay natubos na, nabayaran na, at napatawad na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, pupunta ako sa langit. Okay. Yun po yung faith. Okay. Ito po yung pangalawang mahalaga po ito rin po yung mahalaga sa ating kaligtasan. Yung katubusan po ay eternal. Okay? Eternal po. Hebrews chapter 9 verse 12. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyag ang walang hanggang katubusan. So walang hanggang katubusan, eternal redemption. Okay. Let's pray. So, eternal redemption po ay kailangan po natin maintindihan. Okay. So ngayon 2025, year 2025. So nung namatay si Jesus sa mundong ito, so inalis po ni Jesus ang kasalanan ng salibutan, the sin of the world. Okay? Sin of the world. Tapos, dumanak po yung kanyang banal dugo doon sa cross. Okay. So, yung eternal redemption po, napakahalaga po ito. Okay? Yung dugo ni Jesus po, dugo ni Jesus Kristo po ay para mula sa yung unang tao sa mundong ito, hanggang sa pinakahuling tao sa mundong ito. Yun po yung coverage po ng dugo ni Jesus Kristo. So, eternity. Kaya, nandito po tayo. So, meron po tayong nagawang kasalanan, past sin. Meron po tayong So, kasalanan po natin ngayon, present sin, nangyayari sa ulo. Meron po tayong future sin. So, mangyari pa po ito. Gagawin pa, mangyari pa sa future. Okay? Hanggang mamatay. Mula sa ipinanganak hanggang sa mamatay. Okay? So, ano pong ibig sabihin? Eternal redemption. Okay? Nung namatay si Jesus at yung kanyang banal na dugo, yung ating past sin ay natubos na. Ito po yung kinuha ni Jesus at nabayaran na. Tama po? Yes. Yung ating present sin ay natubos ni Jesus at nabayaran na rin ni Jesus. Yung ating future sin, hindi pa nangyari po ito. Mangyari pa bukas. Future sin. Alam natin na habang buhay pa tayo sa mundong ito, hindi po natin maiwasan yung kasalanan dahil po sa ating sinful nature. Dahil po sa ating mga likas ng kasalanan, kahit umattend po kayo sa itong Bible seminar at maraming mga natutunan, pero bukas, maaari po ba tayo makasala bukas o hindi? Okay? Maaari makasala, may posibilidad. Habang buhay pa tayo,
hindi po natin maiwasan po yung future sin. Okay? Yung ating future sin, ito rin ba tinubos ni Hesus Kristo o hindi pa? Okay? Ito rin po tinubos na. Okay? Yung ating future sin, dito po nalilito po yung maraming tao. Yung future sin, hindi pa nangyari. Hindi pa nangyari. Mangyari pa sa future. Darating pa. Kaya wala po tayong idea kung anong mangyari sa future. Pero yung ating future sin ay tinubos na rin ni Hesus Kristo sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Dahil, kahit hindi po natin alam yung ating kasalanan mangyari bukas, pero ang Diyos pa nakakaalam kung ano ang mangyari bukas. Alam ng Diyos lahat. Alam ng Diyos kung sino-sino isisilang sa future, kung anong kasalanan gagawin po nila hanggang sa katapusan ng panahon, alam ng Diyos lahat. Alam ng Diyos lahat. So, lahat po ng mga kasalanan sa future ay inalis ni Hesus Kristo 2,000 years ago at binayaran po niya sa pamagitan ng kanyang dugo. Ito po ay eternal redemption. So, ganito po, nung namatay si Hesus Kristo, yung kasalanan ng lahat ng salibutan, yung mga tao bago dumating si Jesus, yung mga tao pagkatapos dumating si Jesus, lahat. Mabait, masama, lahat. Yung past sin, present sin, pati yung future sin, lahat. Kasalanan ng anak ko, kasalanan ng apo ko, kasalanan ng anak, ng anak, ng anak, hanggang sa katapusan ng panahon, lahat ay tinubos ni Hesus Kristo. Ito po yung tinatawag na eternal redemption. Okay? Hindi po hanggang ngayon lang. Pati yung kasalanan natin mangyari bukas. Okay? Halimbawa, kung nagkagawa tayo ng kasalanan bukas, anong mangyari? Sa langit o sa impyerno? Okay? Sa langit pa rin. Dahil, yung kasalanan po natin bukas ay tinubos na rin po ni Hesus Kristo. Kailan po tinubos? Noong namatay si Hesus Kristo. Okay. Matagal na po yun. Alam niyo po ba ito? Inasar? Alam niyo po ba? Mayroon po dito, inasar? Guwap? Parang hindi ko nakita. Sa Philippines, ito, inasar sa kayong Jollibee ay pinakamarami. Okay? Masarap. Ito yung paborito ko. Okay, inasar. Pag umorder ka sa inasar, may dalawang kulay ng plato. Alam niyo po ba kung anong difference? Okay. Yung kulay ng yung green ay only rice. Yung kulay ng puti ay isang rice lang. Okay. Pero only sabaw. So ito pong dalawang order, yung kulay green ay only rice, kulay puti ay mga pecho, paa, okay, spicy, normal. Pag umorder ka ng only rice, okay, mga ilang kanin kaya ninyo? Ilang kanin? Mga dalawa. Sa Philippines, sa brothers po namin ay minsan 3, 4, 5. Akala ko, kahit walang bawal sa chicken, isang kanin, ubos na. Ako, isa o dalawa yung mga anak ko. Yung only rice, pag umorder ka sa inasal, bayat muna o kain muna?
Bayad o kanin? Kain. O, kain mo. Bayad muna o kain muna? Bayad muna. Kaya prepaid. Bayad muna at kain. Okay? So, nagbayad ng mga only rice, order, tapos kumakain. Yung mga extra rice, mga 3, 4, 5. So, babayaran pa? Additional payment o wala na? Wala na. Okay? Wala nang additional pay. Konting hiya lang, hiya. Ha? Pero no more pay. Tapos na yung bayad. Prepaid. Okay? Bayad muna, nabayaran na lahat. Kahit hindi pa kumain, yung mga extra rice, kahit mga 10, kahit 20, ay no more payment. Dahil tapos na yung bayad. Ito po yung prepaid. Ganun po yung ginawa ni Jesus. 2025 years ago, nung namatay si Jesus sa mundong ito, at dumanak po yung kanyang dugo, doon po, tapos na yung bayad. Prepaid. Naintindihan po ba? Kahit wala pa tayo, so 2020 years ay malayo pa. Lahat ng tao dito ay wala pa sa mundong ito, pero yung mga taong isisilang pa sa mundong ito, lahat ng kanilang kasalanan ay tapos na yung bayad dito nung namatay si Jesus. Prepaid. Okay. So, yung ating future sin, kahit hindi pa ito darating pa, kahit hindi pa ito nangyari, pero yung ating future sin, tapos na yung bayad o hindi pa? Tapos na yung bayad. Kailan po tapos na yung bayad? Nung namatay si Hesus Kristo. Nung dumanak po yung kanyang dugo, mahalaga po dyan yung dugo, yung blood. Yung dugo ni Jesus ay dumanak na. Yun po yung payment, tapos na. Okay. Hindi pa tayo humingi ng tawad. Okay. Wala pa tayo noon. Hindi pa gumawa ng mabuti. Hindi pa tayo humingi ng tawad. Okay. Hindi pa mangumpisal. Sabi po ng maraming religion, dapat ganito ka, mabait ka, gumawa ng mabuti para makapunta sa langit, para mapatawad yung kasalanan mo. Pero iba po yung sinasabi ng Biblia. Sinabi po ng Biblia, lahat ng kasalanan mo ay nabayaran na, natubos na, napatawad na. Yun ang kailangan mong malaman. Okay. Yun po yung gospel, ebanghelyo. So, ito po yung eternal redemption, prepaid. Okay? Only grace. Okay? Hindi only rice. Mas masarap po yun, only grace. Okay? Tama po ba? Only grace? Mas masarap po yung only grace. Okay? Unlimited. Okay? Unlimited guarantee. Okay? Eternal guarantee. Pag bumili ka ng mga appliances, okay, may guarantee po ba? May guarantee. Okay? Mga electric fan, mga 1-year guarantee, 5 years guarantee. Okay? Pag additional payment, mas mahaba yung guarantee. So, during guarantee, kayo may sira, so may peace of mind. Dahil, mga free change, free replacement, may guarantee. Pero pag tapos na yung guarantee, so may peace of mind? Hindi na. Pag sira na, ay may bayad na. Okay? Pero yung ating salvation, mga ilang taon guarantee? Eternal guarantee. No more additional payment. Only grace. Okay? Kaya, kahit bukas, kahit makagawa tayo ng kasalanan, yung ating kasalanan po ay nabayaran na rin. Tama po? Pero konting hiya lang, hiya. Hiya tayo sa pag-ibig ng Diyos. Hiya. Hindi pwede mag-enjoy.
ay eternal redemption daw. Lahat ng kasalanan ko ay napatawad daw. Mag-enjoy tayo. Kung ganun po yung takbo ng isip, hindi pa niya naintindihan yung grace. Hindi pa niya naintindihan yung meaning ng biyaya. Okay? Lahat, kung isang tao po ay nagkaunawa ng tunay na biyaya ng Diyos, may pusong nagpapasalamat. Okay? Paano? Di ba sa mga dalawang worker kanina, sa worker B, kahit hindi siya nakapasok sa trabaho, magkano po ibinigay ng boss sa kanya? So 3,000 pesos at gumaling siya. Okay? At bumalik sa trabaho. Sa tingin niyo po, mas masipag po siya sa dati o mas matamat? Mas tamat? Mas masipag ngayon. Dati, kapag may boss, kunwari masipag, pag wala ng boss, upo agad, cellphone agad. Dati. Pero ngayon, hindi na. Kahit may boss, kahit tumitingin boss o hindi, masipag sa trabaho. Bakit? May pusong nagpapasalamat. Okay? Dahil, so natanggap niya yung biyaya. Okay? Nakita po niya yung awa ng boss. Naawa siya, tapos kahit hindi siya nakapasok, hindi siya karapat-dapat sa 3,000, pero binigyan siya unconditionally. Okay? Gumaling na. So, masipag na siya sa trabaho, hindi katulad nung dati. Okay. Dati, tumitingin lang sa mata ng tao. Pero ngayon, kusang loob. Kusang loob. So, napakahalaga po yung mga eternal redemption. Hebrew chapter 10 verse 10, sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo ay ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. Okay? Minsan magpakailanman. Anong ibig sabihin? Ilang beses po namatay si Jesus? Isang beses lang. Kailangan pa ba mamatay siya ulit? Hindi na. Bakit? Isang kamatayan ay sapat na po, fully paid. Hindi po yung down payment. Hindi po yung partial payment. Isang kamatayan ni Jesus, yung pagdanak ng dugo ni Jesus ay para sa lahat ng panahon, magpakailanman. Yun po yung ibig sabihin, once for all. Minsan magpakailanman. Kaya ginawang banal tayo. Tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng dugo ni Hesus Kristo. Hindi sa pamamagitan ng ating sariling katuwiran. Masama lang tayo, masama. Kaya hindi tayo karapat-dapat sa langit. Mahiya tayo sa langit. Hindi karapat-dapat sa langit, pero dahil sa ginawa ni Jesus, dahil po sa banal na dugo ni Hesus Kristo, lahat ng kasalanan ko ay napatawad na, natubos na. Salamat sa Diyos. Okay? Makakapasok ako sa langit. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa Kanya. Okay? May resibo tayo. Ito po yung resibo. Bayad na, tapos na yung bayad. Fully paid. Ito po yung resibo natin. Okay? Keep well. Okay? Keep well. So, may past sin, present sin, future sin, lahat ay so natakpan na. Okay? Roma chapter 4, verse 6 po. Roma chapter 4 verse 6, gaya naman ng sinabi ni David tungkol sa
pagiging mapalat ng tao na itinuring ng Diyos na matuwid na hiwalay sa gawa. So, hiwalay sa gawa, hiwalay sa kautusan. Okay. Itinuring na matuwid, itinuring na ganap. Verse 7, mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa at ang mga tinakpan ang kanilang mga kasalanan. Anong sabi dito? Tinakpan ang kanilang mga kasalanan. Sins covered. Okay. Takpan. Nandyan pa rin yung kasalanan pero may cover. Maruming kasalanan po natin. Katulad pa ng mga dumi sa pad. Pag marumi po yung mga wall, ano po yung ginagawa natin? So mga painting. Painting, mga sulat, yung mga dumi, para hindi makita yung mga painting, pintura. Magpipintura tayo. Kung bagong pintura, nakikita pa rin yung mga dumi dati? Nakikita pa rin? Hindi. Bagong pintura. May cover na. Yung ating kasalanan po nandito pa rin, pero may cover. Anong cover po? Okay? Anong cover? Anong pintura? Pintura po? Dugo ni Jesus. Dugo ni Jesus, yun po yung mga cover, takip sa ating kasalanan. Kaya, sa mata ng Diyos, ano po yung nakikita po ng Diyos? Dugo ni Jesus Cristo. Hindi po yung ating kasalanan. May cover tayo. Kaya, nagtitiwala po tayo sa dugo ni Jesus. Umaasa po tayo sa dugo ni Jesus. Yung dugo ni Jesus ay dumanak na para sa aking mga kasalanan. Lahat ng kasalanan ko ay nabayaran na. Yung dugo ni Jesus ay bayad. Yun po yung kailangan po natin hawakan. Okay. Hindi po yung mga sariling katuwiran, ganito ako. Okay. Yung mga sariling katuwiran ay itapon na lang. Tapos, ano po yung kailangan po natin hawakan? Dugo ni Hesus Kristo. Yun po yung takip sa ating kasalanan. Kaya maraming mga verses ay related sa redemption. Isaiah chapter 44 verse 22. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Aking pinawi na parang ulap ang mga paksumay mo, at ang inyong mga kasalanan na gaya ng ambon. Manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Okay? Tinubos na kita, kaya manumbalik ka sa akin. Okay? Hindi po niya sinabi na tutubusin kita kung manumbalik ka sa akin. May condition po ba? Walang condition. 2025 years ago, tinubos na kita sa pamagitan ng dugo. Okay? Kaya nga, manumbalik ka sa akin. Return. Paano po manumbalik tayo sa Diyos? So, faith, pananampalataya. Ganun ba? Nakinig po kayo ng mabuti? Habang nakikinig po kayo ng mabuti, so, dumarating po sa inyo yung faith. Ganun pala. Okay. Lahat ng kasalanan ko ay natubos na. Nabayaran na sa pamagitan ng dugo ni Hesus Kristo. Salamat po, Panginoon. Yun po yung manumbalik sa akin. Tinubos na po o tutubusin pa? Tinubos na. Okay. Ito rin po, 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Nalalaman ninyo kayo ay tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilag o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo. So, tinubos na kayo. Paano po? Sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Okay. Malinaw na po sa Biblia kung paano po natubos na yung ating kasalanan. Nung dumanak na po yung dugo ni Jesus, lahat ng kasalanan ko ay tinubos na. Tayo lahat po ay tinubos.
Tapos, yung pananampalataya po ay kailangan po natin. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. So basahin din po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng loob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. So, sa biyaya, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So, by grace, through faith. By grace, through faith. Ito po yung faith. Okay? Halimbawa po, so lahat ng tao sa mundong ito, so Jesus namatay para sa lahat ng tao, at lahat ng kasalanan ng buong salibutan ay natubos ni Jesucristo. Okay? Pero dalawa lang po naniniwala, dalawa lang. Yung 5 ay ayaw makinig, ayaw maniwala. Okay? Kung ganon, sino? Mga ilan po dito pupunta sa langit? 2 lang pupunta sa langit. Yung 5 po, pupunta sa impyerno. Okay. Yung kasalanan po ng itong 5, kasalanan po nila ay napatawan na rin o hindi pa? Napatawan na rin. Natubos na rin. Namatay si Jesus para din sa kanila. Tama po ba? Yung pag-ibig ni Jesus, pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Okay? Para sa lahat. Kaya namatay si Jesus, yung kanyang dugo ay para sa lahat. Ang problema po, ayaw nila ito paniwalaan. By grace, yung grace po ay tapos na doon sa cross. Matagal na po. Ito po yung ipinapahayag sa buong mundo. Pag nakinig ng mabuti, so dumarating po yung faith. Okay? Salvation. Pero pag ayaw maniwala, ayaw makinig, pag inaantok, so wala. Kaya sayang po yung dugo ni Jesus. Yung kanilang kasalanan ay napatawan na rin, natubos na rin, nabayaran na rin. Pero bakit nasa impyerno po sila? Dahil ayaw nila maniwala. Unbelieving. So, John chapter 16 verse 8. At pagdating niya, kanyang susumbatan ang salibutan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran, sa kahatulan. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. So ito po yung kasalanan na hindi pwede mapatawad. Okay? Kahit binigyan sila ng chance, kahit binigyan sila ng regalo, pero ayaw nila ito tanggapin. Okay? So, hindi pwede magiging sa kanila. Unbelieving ay yun po yung kasalanan na hindi pwede mapatawad. Okay? So, kayo po, naniniwala po ba kayo lahat ng kasalanan ay napatawad na? So, kung gano'n, saan po kayo pupunta? Sa langit, sa impyerno? Okay? Sure po ba kayo sa langit? Kung sure po ba kayo, ipakita natin yung ating faith sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Okay? Sure ako sa langit. Okay? Magkalahati lang sure? Baka hindi aabot sa langit. Sure. Okay? Salamat po. Okay. Okay, salamat po.
Kung may duda pa po kayo, so tuloy-tuloy po kayo sa pakikinig. Dahil yung faith comes by hearing. Wala pong ibang paraan. Kailangan makinig pa ulit-ulit. Okay? Para sa mga sure po dito, okay, may tanong po ako. Kung sasama po tayo sa langit, masaya. Pero paano po yung mga mahal po natin na hindi pa ligtas? Okay? Hindi sila sasama kung sa langit. Kaya isang taong ligtas po, may dalawang feeling. Masaya ako dahil ligtas na ako. Pero malungkot ako the same time. The same time, malungkot ako dahil yung mahal ko sa buhay ay hindi pa ligtas. Malungkot, masaya. Masayang, malungkot. Okay. So, yung ating mission po ng lahat ng mga taong ligtas ay para sa kanila. Para sa mga mahal po natin sa buhay na hindi pa ligtas. Okay. Ito po yung mission po natin, yung trabaho po natin. Okay. Sa natitirang panahon sa buhay, ito po yung bagong pangarap, bagong plano, bagong vision. Okay. Paano isasama ko sila sa langit? Yun po yung bagong prayer. I-share ko po sa iyo isang storya. Ito po yung Haring Zaleukos. Okay? Ito po yung storya po ng isang hari. Yung pangalan po niya ay Zaleukos. Sa panahon po niya, yung buong bansa ay puno ng mga sexual immorality. Hindi na po mangyari yung sexual immorality. So yung batas po niya, bago, sino mang mahuhuli sa gawa ng pangalo niya, yung dalawang mata ay madudukit. Dalawang mata. Yun po yung bagong batas, nakakatako na batas. Kaya ilang buwan po ay walang nangyari na pangalo niya, pero pagkatapos ng ilang buwan, isang lalaki na huli sa paggawa ng pangalo niya. Dinala po siya sa harap ng hari. Sino po ito? Yung prince, yung anak ng hari po ay nahuli at dinala sa harap ng hari. Yung prince. Okay? Kaya masakit po yung ulo. Anong sinasabi ng batas? Sabi ng batas, dalawang mata ay dapat madukit. Dalawang mata. Pero bilang isang tatay, kung dalawang mata madukit, yung anak ay magiging bulak, kawawa yung buhay. Kaya masakit po yung ulo, pero hindi pwede basta pauwi yung anak. Anak, uwi ka na. Ako ang bahala dito. Kung ganung sinabi, yung hustisya ay magigiba. Hustisya masisira. Kaya hindi pwede basta pauwiin yung kanyang anak dahil may batas. Kaya yung utos niya, kahit ikaw ay yung anak ko, so hindi pwede pa uwi basta-basta. Sinabi ng batas, dapat badukid yung dalawang mata. Kaya, isang mata po ay nadukit. Isang mata. Pero anong sabi ng batas? Isa lang o dalawa? Dalawa dapat. Kaya, yung hari po ay dinukit yung kanyang sariling mata. Kaya isang mata ay galing sa anak. Pangalawang mata galing sa tatay. Okay. Kaya umiyak siya. So, bilang hari, may hustisya.
Yung dalawang mata ay dapat madukit. Pero bilang tatay, may pag-ibig. Kaya yung desisyon po ng hari ay ibibigay ko isang mata para sa anak ko. So, yung hustisya ay natupan na po ba o hindi? Yung hustisya natupan na po? Yes, dalawang mata ay nadukit. Natupan na po yung hustisya. Pag-ibig ng tatay, natupan na rin po? Yes. Isang mata po ay galing sa kanya. Ito po yung hustisya at pag-ibig. Sa tingin niyo po, yung anak po ito, babalik po ba siya sa dating pamumuhay o hindi na? So, hindi na. Bakit hindi na siya babalik sa dating pamumuhay? Mag-enjoy sa pang mga dating mahalay na buhay? Hindi na. Hindi dahil sa tako sa batas, kundi dahil sa pag-ibig ng tatay. Yun po yung power of love. Okay. Yung love has changing power. Hindi po yung batas, hindi po yung takot. Yung pag-ibig po ay nagpabago ng isang tao. Paano po tayo? Para sa ating mga kasalanan, para mapatawad po yung ating kasalanan, ano po ang ibinigay ni Jesus sa atin? Isang mata lang po ibinigay niya? Ano po yung ibinigay ni Jesus sa atin? Buong buhay. Buong buhay. Hindi lamang isang mata. Kung gano'n, pwede po ba tayo babalik sa dating pamumuhay? Hindi na pwede. Meron po tayong ganitong puso. 2 Corinthians chapter 5 verse 14-15, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabubuhay. Kaya isang taong ligtas po ay, kung isang tao po ay totoong ligtas, so meron pong mga yung mga evidence, ilang mga nangyayari, yung bunga ng faith. Kung pag isang tao po ay totoong ligtas, so hindi na po siya mag-enjoy. Hindi na po siya masaya sa dating pamumuhay. Hindi na masaya sa dating pamumuhay. Dati, enjoy na enjoy sa mga makamundong bagay, mga sa barkada, sa mga makamundong bagay, masaya. Pero, kung ligtas na po isang tao, hindi na masaya sa mga kasalanan. Maaari po matisod minsan, maaari matisod dahil sa sinful nature, pero hindi na masaya, kaya bumabangon agad-agad. Okay? So, panurin po natin isang video clip. Ito po yung storya po ng isang Coast Guard sa Amerika.
Everlights. Monitor the radio, sir. Look for flares, strobes, anything. Go right to debris. Lost swimmer. Lost swimmer. So sabi niya, so I cannot lose two. Okay? May namatay para sa iyo. Kaya hindi pwede mamatay ka. So ganun din po, may namatay po para sa atin. Kaya namatay po si Jesus para sa ating mga kasalanan. Lahat ng ating mga kasalanan po ay natubos na. Kaya hindi pwede mapunta tayo sa impyerno. Ibig kong sabihin, dapat ito po ay paniwalaan po natin mabuti. Ito po yung kailangan po natin hawakan mabuti. So, hustisya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos ay natupad na po doon po sa cross ni Jesucristo. Yung hustisya, ano po yung hustisya? Dapat mamatay ka. Lahat ng kapag may kasalanan, dapat mamatay. Pero ano po yung pag-ibig ng Diyos? Si Jesus po ay namatay, hindi ako. Dapat ako ang mamatay, pero si Jesus ay namatay in my place. Okay? Kaya, yung Bible seminar po ito ay para iparating po sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Okay? Napatunayan na po yung pag-ibig ng Diyos doon sa cross. Doon po sa cross ni Jesucristo, nakita po natin kung gaano kamahal ako ng Diyos. Okay? Doon po sa cross ni Jesus, nakita po natin kung gaano kasama ako. Okay? Kaya, bilang isang Kristiyano, so kailangan din po natin malaman kung paano po lumago tayo sa ating pamumuhay Kristiyano. Kaya bukas po, meron pa po tayong isa pang session. Ay ulitin ko po yung mga ebanghelyo so para maging mas malinaw. Baka meron din po may mga question or may duda. Kaya bumalik din po kayo bukas para mas malinaw po yung ating pagkaunawa ng kaligtasan. Tapos, pag-aralan din po natin kung paano lumago tayo sa ating Christian living, sa ating pananampalataya. Baby Christian po tayo, kailangan lumago sa ating pamumuhay Kristiyano. Yun po yung magiging topic po natin bukas. Manalangin po tayo. Salamat po Panginoon sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin na napatunayan doon sa cross ni Jesucristo. Hindi po namin may paliwanag kung gaano kadakila ang inyong pag-ibig sa amin. Lahat po na mga umaattend sa itong Bible Seminar nawa makarating sa tunay na kaligtasan na napatunayan sa inyong banal na salita. Kung meron po dito na hindi pa malinaw yung kanilang kaligtasan, tulungan niyo po sila at nawa makinig po sila muli ng itong Bible session bukas. Ingatan niyo po silang lahat sa kanilang pag-uwi. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen.